Istrikto, matapang, walang inuurungan. Isa akong batang abogado na ang pananaw sa lahat ng lumaban sa batas ay walang galang sa kapayapaan ng lipunan. Mga taong handang magsamantala sa mga mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Wala akong pakialam kung sino ang kalaban. Basta naagrabyado, handa akong tulungan at ipagtanggol sa hukuman. Lumambot ang pagtingin ko sa mundo nang makilala ko si Melissa. Alam ko na may butas ang puso niya at anumang oras ay pwede siyang kunin sa akin. Pero di yon naging hadlang para di kami maging masaya. Nagkaanak kami, isang batang lalaki, na siyang naging dahilan upang patuloy akong mabuhay kahit wala na ang asawa ko. Si Stephen ang laging nakapagpapangiti sa akin. Baby, ang baho mo! Daddy told you, don't call me baby anymore. Baka marigay yung mga classmates ko. Baby, sayang sa ka. Yeah, I'm gonna be the prince. I'm gonna slay the dragon with my sword. Daddy, look, I have a perfect score kanina. I don't know how to react. May taxi na bumangga sa side ni Stephen. Walang seatbelt ang anak ko. Isang batang napaka-fragile ng katawan. Humampas si Stephen sa windshield ng kotse. Nagmamadali ko siyang sinalo. Pero huli na. Yupi na ang sasakyan ko sa lakas ng salpok. Sa puko ang ulo ng dugoong si Stephen. Tinawag ko siya, pero wala siyang malay at di gumagalaw. Dumami ang nagkagulo. Nagsimulang mag-fast forward sa utak ko ang lahat ng posibleng mangyari. Nagsimula na akong umiyak. Magwala. Nahanap ko yung driver ng taxi. Ang hayop na walang utak na bumangga sa akin. Pero wala akong pakialam. Nagwawala ako. Kung hindi sa mga kamay na pumipigil sa akin, malamang naturo ko na ang mukha ng driver. Yung bata, isugod na sa ospital. Para akong biglang natauhan. Dali-dali kong kinuha si Stephen at isinakay sa isang sasakyan na naroon. Dumating na ang mga pulis, kaya iniwan ko na ang driver ng taxi. Mamaya kami magtutuos. Sisiguraduhin ko na lahat ng parusang pwede niyang tanggapin ay matatanggap niya. Sisiguraduhin ko na buong buo siyang sasakmalin ng pangil ng batas. Nakakuyom ang palad kong gigil na gigil sa driver. Nakita ko ang mukha ng anak ko. Di ako makapaniwala na sa kanya ang mga dugong nakikita ko. Di ko matanggap na sa harapan ko nangyari ang lahat ng ito. Ano bang pagkukulang ko para maprotektahan ang anak ko? Ang totoo po, nabundol po yung anak ko kagabi. Kaya po ako Niloloko mo ba ako, Mr. Dionisio? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Mabubulong ka sa kulungan. Tandaan mo yan! Kinabukasan, hinarap ko si Mr. Dionisio, ang driver ng taxi na nakabangga sa amin. Nakayuko lang siya at parang umiiyak habang dinuduro ko siya ng tingin. Stephen? Lumipas ang isang linggo pero wala pa ring improvement kay Stephen. Naiiyak na lang ako tuwing naalala ko na napakaliit daw ng tsansang magising siya. Binantayan ko siya, hawak kamay, lagi kong binubulungan. Kaya anak, laban ka ha? Nang biglang tumunog ang monitoring machine, pangungot yata sa akin ang tunog na iyon. Sumigaw ako. Patakbong pumasok ang nurse at ang doktor. Cardiac attack! Na-atake raw sa puso si Stephen. Ilang minuto ng tensyon at parang sasabog na ang utak ko sa pag-aalala. Sabay, wag move please. Get the defibrillator ready. One, two. Your son is stable.
but I can't assure you when he will regain his consciousness. Tatapatin na kita. Baka mahirapan na tayo revive siya sa susunod na heart attack. Tumalikod ang doktor habang nakatulala ako. Lumabas ako ng ICU at naglalakad-lakad hanggang sa makita ko ang isang upuan na upo ako. Tahimik ang lugar, nasa chapel pala ako. Natingin ako sa krus sa harap ng chapel. Nagsimula akong magdasal. Ang binibitawan kong panalangin noong oras na iyon ay hiling ng isang ama para sa kanyang anak. Manong, huwag na po kayong umiyak. Huwag po kayong mag-alala. Parinig kayo ni Jesus. Sino po ba ang pinagdasal niya? Yung anak ko, nabundol. Hindi pa siya nagigising eh. Pareho po pala tayo. Nabundol din kami ng nanay ko. Di pa rin nagigising si nanay. Naroon pa po sa baba. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Makakaligtas po yung anak niyo. Kasi po, mahal niyo siya. Kapag po may mahal ang tao na nagmamahal din sa kanya, mahihirapan siya na iwan niya. Mula ng umagang iyon, lagi ko nang nakikita ang batang nakasaklay tuwing madadaan ako sa chapel. Minsan ay binibigyan ko siya ng prutas o pagkain, madalas nasusuklihan ako ng ngiti. At kukumustahin ang anak ko, excited na raw siya na magising si Stephen. Minsan nag-volunteer pa siya na sumama sa room ni Stephen. Kakausapin daw niya si Stephen. Papasok sa room, kumaway pa siya na parang nakikita talaga niya si Stephen. Sabi niya, dalian daw gumising ng anak ko dahil miss na miss siya na ng daddy niya. Isang umaga, nakita ko yung batang nakasaklay habang malakas na nagdarasal na sana ay magising na yung mama niya at pabalikin na sana yung papa niya. Naawa ako sa bata, malamang na iniwan sila ng tatay niya. Gising na po kayo. Ayoko pong mawala kayo. Lumipas ang buwan pero gunin pa rin si Stephen. Makina ang bumubuhay. Malapit nang mahatulan si Mr. Dionisio. Hinayaan ko ang kaibigan ko na humawak ng kaso. Ikaw na bahala. Regular ko pa rin nakikita ang batang nakasaklay na tinatawag kong kulit. Bumili ako ng lansones ng umagang iyon. Dumaan ako sa chapel para tingnan si kulit. Pero wala siya roon. 2 araw ko na siyang di nakikita. Bumaba ako ng charity ward para magtanong tungkol sa batang nakasaklay. Naalala naman agad ng nurse at sinabi na 2 days ago, namatay na yung nanay ng bata. Umuwi na sila upang iburol ang nanay niya. Kinuha ko ang address at nagplanong pumunta sa burol upang dalawin si Kulit. Nagpasya ako na puntahan si Kulit at sabihin ang desisyon ko. Madali ko namang nakita ang address at nakita ko siyang naglalakad sa gilid ng kalsada. Kulit! Tawag ko sa kanya. Kiramay ako. Patay na pala ang yung nanay. Ngayon ko lang nalaman. Sinabi ko po kay nanay na kung talagang pagod na siya, magpahinga na siya. Pero sinabi ko po, sabihin niya Jesus na isingan si Stephen para po sumaya na kayo. Umangha ako sa bata, sa kabila ng pagluluksa. Naisip pa rin niya ang ibang tao. Nagilty ako. Bakit naisip kong bitawan na si Stephen? Lumalaban pa ang anak ko at kailangan ko pa siyang tulungan. Inaya ako ni Kulit na pumasok sa kanila habang inaalalayan ko siya. Maya-maya, may nakita ako, si Mr. Dionisio. Nakaposa siya kasama ang 2 pulis sa harap ng kabaong. Tinawagan ko ang kaibigan kong may hawak ng kaso ni Mr. Dionisio. Napag-alaman ko na nagmamadali siya ng gabing iyon dahil nabundol ng lasing na driver ang mag-ina niya. Huminga ako ng malalim at sinabing, iuurong ko na yung kaso.
Hindi makapaniwala ang kaibigan ko pero inulit ko at nagpaalam na. Naisip ko na ama na lang ang meron ni si Kulit. Parang si Stephen. Ako na lang ang meron ng anak ko. Napakasakit kung di ko siya maalagaan. Ibanaba ko ang cellphone at tiningnan ang anak ko. Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya. Dumilat si Stephen at nagsalita. Hey, Dad, Papa, where's my prince nasaan costume?" na yung prince costume ko? Anak! Gulat sa nangyari. Niyakap ko ang anak ko at nagpasalamat sa Diyos.